Matapos ang pagpapakilala sa tatlong mafia families ng Kakin at ang pagdating ng Phantom Troop, nasisimulan na nila ang paghahanap kay Hisoka. Ngayon na maire-review na natin ang Chapter 372 o ang Episode 33 ng ating Dark Continent series, masasaksihan na natin kung ano na nga ba ang mga mangyayari sa unang araw ng NEN training ni Nakura Pika at ang isang paghihigante mapapaslang sa isang guard. Bukod pa riyan, ay makikita rin natin dito ang isang panibagong alyansa at ang nakakagulat at questionable na pangyayari. Kaya naman this is Mr. AI Anime, wag na nating patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Disappearance. Nagsimula ito kay Fury Cove na tinitignan ang flow ng aura ng mga guards ni Hulkenberg. Napaisip siya na napaka-obvious naman daw ng mga ito. Ang mga baguhan ay hindi kayang magpalabas ng ganitong karami ng aura. At this point, pinapakita lang daw nitong dalawa ang kanilang experience sa NEN. Ayon pa kay Fury Cove, ano raw ba ang punto ng kanilang hindi pagtaas ng kamay kanina nang tanungin sila ni Kurapika kung sino ang nakakagamit ng NEN? Para sa kanya, mga tangat baraw talaga ang mga guards ng ikasayam na prinsipe na si Hulkenberg. Maya-maya pa, napansin din ni Kurapika ang issue na ito kaya agad niyang sinabihan ang dalawa, si Shedul at Yuri. Sumagot si Yuri, ano yun? Sagot naman ni Kurapika, nakakagamit kayong dalawa ng NEN. Tinetesting niyo ba ako rito? Kaya sabi ni Shedul, hindi. Sagot naman ni Yuri na tungkol doon, pwede pa raw nilang makausap si Kurapika na sila lang. Ngunit nasagot sila ni Kurapika na for security reasons, hindi siya pwedeng umalis sa kanyang kinatatayuan at hindi rin niya pwedeng hintuan na makalapit sila. Pero maaari raw niya makausap ang dalawa pagkatapos ng NEN class. Sumangayon naman si Yuri. Habang sa isipan ni Fury Cove, nasabi niya na hindi aware ang dalawa na nakakagamit sila ng NEN. Posible na raw na minamanipula sila at kagagawan ito ng NEN beast ng kanilang prinsipe na si Hulkenberg. Samantala, sa isipan naman ni Sakata na narinig ang sinabi ni Yuri, naisip niya na baka ang goal talaga ng mga guards ni Hulkenberg ay manatili sa room. Gusto rin daw niyang maging presente roon para obserbahan sila, pero magdedepende raw ito kung ano ang iniisip ni Kurapika tungkol sa paraan ng paggamit niya ng baril noon. Kasunod niyan, balik kay Fury Cove. Ayon sa kanya, aside sa dalawang kasama sa apat na NEN users na nagpapanggap na hindi marunong ng NEN, ang ikatlo pa lang na sense niya ay si Laurie. Inakala niya noon na NEN user si Laurie pero hindi pala dahil iyon sa ginawa ng silent majority user kay Laurie. Kaya nasabi ni Fury Cove na isa na lang ang natitirang nagtatago pa rin at nagpapanggap na hindi NEN user. Ang pagtatago raw nitong taong ito ay napakahusay. Ang paglabas ng aura nito sa ibabaw ng ulo ay parang natural lang. Bukod pa dyan, ang daloy ng aura sa mga kamay nito ay parang isang uri ng paggalaw na hindi namamalayan na parang hindi NEN user. Ngunit sa atunayan, nahuli pa rin siya ni Fury Cove. Ngayon, ayon pa kay Fury Cove, hahayaan na lang muna nito ito. Hindi pa nire-reveal kung sino ang taong ito na nagpapanggap na hindi NEN user. Matapos nito, sa room 1010 naman, makikita ang investigator na ipinadala ni Cleopatra kasama ang dalawa pa niyang parang guards. Kaharap nila mayon ang reyna na si Seiko. Makikita rin si Kacho na may binabasa habang nakikinig sa kanyang headset at naroon naman nabad-nabad si Melody. Nang magtatanong na sana ang investigator, inuunahan na ito ni Queen Seiko. Sabi niya, mananatili raw siyang silent dahil iyon ang kanyang karapatan, kaya wala raw siyang sasagutin na kahit anong tanong. In which, sabi naman ng investigator na protected naman ng reyna under ng royal privilege. Ang ginagawa lang daw nila ngayon ay para sa formalities at hindi rin daw nito ilalagay sa court records. Nasagot naman ng reyna na maganda raw iyon pero hindi naman daw yun makakapagbago ng sitwasyon. Kaya sumagot na lang siya ng investigator na okay, mas nakakatipid pa nga raw siya ng oras sa interrogation. Simula ngayon, dito raw muna sila titira sa kanilang residential room for 72 hours. At malaya naman gumalaw si Seiko basta may nakabantay sa kanya. Kung may mga request daw ito, wag daw itong mag-alala dahil halos lahat ng request ay kaya nilang ibigay o gawin. Matapos niyan, sa sumunod na eksena, makikita ang 13th prince na si Mariam na tinitignan ng kanyang pet na hamster. Makikita rin dito ang kanyang malungkot na ina na ang reyna na si Vuti na siya ring ang ina ng pinatay na prinsipe na si Momose. Kasabay niyan ay makikita rin sina Biscuit at Hanzo. Ayon kay Hanzo, lumalaki raw ang NEN beast ng prinsipe. Tinanong niya si Biscuit kung ano ang tingin niya. Nasagot naman ni Biscuit na noon para lamang daw itong magandang klase ng lumulutang na dragon kung titignan. Pero ayon kay Hanzo, mas nagiging bulky at mas fierce na ang itsura ng dragon na ito. Sa tingin niya, ang pagkamatay ng ate ni Mariam ang posibleng dahilan para sa paglaki at pagbabago ng appearance ng NEN beast.
Although hindi pa ibinunyag o sinasabi kay Mariam na patay na ang kanyang ate, alam daw nito sa sarili niya na patay na ang kanyang kapatid. Kaya sabi ni Biscuit, ang mga tumutubong thorn sa Nen Beast ay isang manifestation ng self-defense. Ang anxiety, takot at trauma ang siyang umaapekto ngayon sa Nen Beast. Maya-maya pa dumating ang dalawang guards at sinabihan sina Hanzo na tapos na raw ang kanilang shift. Matapos niyan, makikita sina Hanzo at Biscuit na matutulog na. Nagsalita si Biscuit na pupunta pa raw talaga si Hanzo. Sagot naman ni Hanzo na oo, siya na raw ang bahala. Kasi kapag nalaman na nila kung sino ang pumatay kay Momosei, maaring makalma na rin ang Nen Beast ng prinsipe. Paliwanag pa niya na once na maka-activate na rin ang kanyang ability, kapag nahinawakan o nakipag-usap daw sa kanyang original body, ang ability nito ay babalik agad sa katawan. Kaya kailangan niya si Biscuit na maging lookout habang isinasagawa niya ang kanyang gagawing paghahanap sa tunay na pumatay kay Prince Momosei. Nasabi naman ni Biscuit na kailangan pa raw niyang ng beauty sleep kaya dapat bigyan daw siya ni Hanzo ng isang nature beauty pack sa susunod. Sagot naman ni Hanzo okay raw. Sabay nito inactivate na niya ang kanyang ability na tinatawag na Hanzo Skill Art of Doppelganger. At doon na nga makikita ang doble niya na lumabas mula sa kanyang original na katawan at parang multo ang itsura. Ang double na ito ay pupunta na ngayon sa lokasyon ng mga dinakpong guards ng Prince Momosei. Makikita si Biscuit na nakabantay na ngayon sa katawan ni Hanzo. Maya-maya, pinasok na ni Hanzo ang isang selya ng isa sa mga dinakpong guards. Ginising niya itong guard na si Tofty, isang spiya ng reyna ng 5th Queen. Isa ito sa mga guards na natutulog noon sa kwarto nang mangyari ang krimen. Kasama niya noon ang guard na si Nugmom at base sa nakaraang chapter, isa sa dalawang ito ang pinagsususpetsahan ni Hanzo na siyang pumatay sa prinsipe na Momosei. Matapos niyan, kinausap ni Hanzo si Tofty at sinabihan na naparito raw ako para tulungan ito kasi gusto raw ng First Prince na si Benjamin na makita itong si Tofty. Nagtanong naman si Tofty, si First Prince Benjamin ba? Sagot naman ni Hanzo na gusto kasi kaya niyang i-recruit ang prinsipe. May isinagawa na raw silang deal sa army kung saan ise-set up nila si Nugmom na nasa kabilang selya. Ang gagawin nila kay Nugmom ay gagawa sila ng kunwaring suicide note kung saan nakasulat na si Nugmom daw ang pumatay kay Momosei. Pero para maging paniniwan-diliwan ng suicide note, dapat may maihain silang accurate na information sa court trials. Kaya ang kailangan nilang ilagay doon sa note ay ang pinaka-precise at detalyadong paraan kung paano pinatay ang prinsipe. Dapat ibunyag ni Tofty ang sekreto niya. Dahil na isa publiko na tungkol sa Nen Beasts at Nen, tinatanggap na ngayon ng korte ang mga ebidensyang may kinalaman sa paggamit ng Nen. Kaya ang dapat nilang gawin ngayon ay ilagay ang specific at detalyadong information tungkol sa ability na ginamit sa pagpatay para maging tunay na paniniwan-diliwang ang suicide note na gawa-gawa laban kay Nugmom. Parang niluloko lang ni Hanzo si Tofty para i-set up si Nugmom at makita kung sasang-ayon ba si Tofty sa plano. Kasi kung sasang-ayon si Tofty, ibig sabihin guilty siya. Bakit pa niya tutulungan si Hanzo na i-frame si Nugmom kung sa una pa lang hindi siya ang tunay na pumatay sa prinsipe? Kaya pasabi si Tofty at sa mga sagot niya ay diretsyong ibinunyag niya ang ability niya kay Hanzo ng walang pag-aalinlangan. Ang ability niya ay isang doppelganger astral projection na tinawag niyang The Touch. Kapag ipinagpikit niya raw ang kanyang mga mata habang nakahiga, kaya raw gawin ng doppelganger niya na ang kahit ano sa loob ng 20 meters radius ng lugar na kaya niyang puntahan. Matapos sabihin ni Tofty na ang lahat, ito na ang naging ebidensya para kay Hanzo na si Tofty nga ang tunay na pumatay kay Momosei. Noon pa man malakas ang kutob ni Hanzo na ang pumatay kay Momosei ay isa ring doppelganger user. Kaya matapos ang pag-reveal na yun, sinabihan ni Hanzo na tutulungan daw siya para mag-stage ng suicide si Nugmom na magmumukhang siya ang pumatay at nagpakamatay. Kaagad namang pumayag si Tofty. Sino nga ba ang tatanggi kung tinutulungan ka para makatakas sa krimen na ikaw mismo ang gumawa? Subalit sa isipan ni Tofty, bigla siyang nagtaka. Teka, paano mo nalaman na ako yung... Bumulong si Tofty. Ngunit bago pa niya matapos ang tanong, diretsyong sinakal na ni Hanzo gamit ang isang malaking lubid para magmukhang nagpakamatay din si Tofty. Sinabihan ni Hanzo na 50% chance lang ang ginawa niya para malaman kung sino talaga ang pumatay sa prinsipe. Pero tinest niya talaga siya si Tofty mula sa simula pa lang. Matapos ang matagumpay na paghihiganti ni Hanzo, sa sumunod na eksena sa room 108, maririnig ang mga babaeng nagtatanong, "Sabihin mo sa amin, anong gagawin mo sa susunod na bangkit?" Patawang sagot ng prinsipe na si Sale-Sale, "Isang sorpresa ang gagawin ko." Tanong naman ng isang babae, "Pwede ba kaming dumalo sa bangkit?" Sabi naman ng isa, dahil hindi nila makikita sa next banquet kung paano niya babaguhin ang mundo, base sa sinabi nito noon sa kanyang ina, dapat sabihin niya na ngayon kung ano ang gagawin niya para baguhin ang mundo. Nagsagot naman si Sale-Sale na bibigyan lang daw nito sila ng hint ngayon. Matapos niyan, makikita ang Nen Beast ni Sale-Sale na nakabantay, habang ang guard naman ng First Prince Benjamin na naka-assign doon ay kasalukuyang nag-a-analyze.
Si Sale-Sale daw ay cautious talaga kaya palagi silang nasa tabi ng prinsipe. Gayunpaman ay hindi naman daw niya kinokonsidera ang mga threat ang mga iyon kasi as long as malaman niya raw talaga ang ability ng Nenbis nitong prinsipe o kahit ang pattern ng itsura daw nito at maiwasan ang ataking maaaring gagawin nito, kaya niya raw talagang tapusin ang kanyang trabaho dito sa loob lamang ng 5 segundo. Ayon sa kanyang obserbasyon, itong Nenbis daw ni Sale-Sale ay connected daw sa libido ng prinsipe at buong araw daw itong nandirito sa silid ng kabantay mga kaibigan. Pero nakita niya na raw ang dalawang sitwasyon na kung saan ay wala ito dito o somewhat ay hindi niya nakikita ang Nenbis. Kung pupuntiryahin daw niya ang moment na nagtatago o hindi presente ang Nenbis ay hindi na raw niya kailangan pang isipin ang ability nito para isagawa ang kanyang misyon. Nang masabihan nitong guard ni Benjamin ay tinapos na niya ang kanyang monolog na sabing, "Pasensya ka na, ikaw 8 prinsipe, pero hindi mo mababago ang mundo." Sabay nagsalita naman dito si Sale-Sale sa mga babae na i-broadcast na dalang daw niya ang kanyang gagawin para mabago ang mundo. Nasagot naman ng mga babae na ayos. Matapos ng eksenang yan ay dito naman sa room 1006, maririnig ang boses ng Prinsipe Tyson na tanong nito sa kanyang isang guard na kamusta ba raw ang kanyang librong Book of Tyson. Binasa ba raw nila ito? May nabago ba raw sa kanilang puso nang binasa nila ito? Nasagot naman itong guard na opo. Ang mga words daw na nasa libro ay tumatak daw talaga sa kanya. At ang bawat linya daw ay napakaganda na gustong-gusto niya raw talagang samantalahin. Dinagdag pa nitong si Giuliano na kahit ang mga title nga lang daw ng mga chapters na nasa table of contents ay talagang may napakatindi raw na impact. Sa isipan naman ngayon ni Prince Marayam habang nagsasalita si Giuliano ay naiisip niya na kailangan na lang daw aminin nitong si Giuliano na hindi talaga nito binasa ang libro. Nagsalita naman dito si Ezoni na wika, "Patawad po pero hindi ko po nabasa ang libro." Nasagot naman ng prinsipe na ayos lang daw. May mga tamang panahon at pacing para sa lahat ng bagay. Pero sigurado raw siya na may something special talaga sa loob ng kanyang libro at tutulong daw talaga ito sa kanila. Napansin pa niya na ang kanyang mga emotions ay nag-e-evolve na nga raw dahil sa librong yun. Matapos yan, itinanong naman ni Giuliano si Gizonabi na ano nangyayari. Hindi niya raw maalis-alis itong nilalang na nasa kanyang balikat. Sagot naman ni Izonabi na siya nga rin daw, hindi rin daw niya ito maalis-alis. At hanggang silang dalawa lang daw ang nakikita nito. Pero so far ay parang harmless naman daw. Nasabi naman dito ni Giuliano na since na ang mga nilalang na ito ay hindi raw presente dito sa sundalong ipinadala ng First Prince, which is itong sundalong nagngangalang Oraw, baka silang dalawa lang daw talagang nabigyan ng pabor ng Prinsipe Tyson na kaya ay spread na daw nila ang impormasyon na to. Nasagot naman ni Izonabi na baliw, hindi pa natin alam. Baka meron pang ibang rules na involved dito. In which sagot naman ni Giuliano na sadyang in denial lang daw talaga si Marayam na pinaboran talaga sila ngayon ng prinsipe. Nasagot naman ni Marayam na tumahimik ka. Bakit ba napaka-happy-go-lucky lang nitong si Giuliano? Matapos ang eksenang yan ay balik dito sa room 1014, kinakarapi ka na ngayon na nagsasalita na sabing, tapos na raw ang kanilang NEN class for today at bukas naman daw ulit same time pa rin daw. So tapos na ang kanilang NEN class mga kaibigan at ang oras ngayon ay 12:30, which is ito na rin daw ang ikalawang araw mula nung naglayag ang Black Whale. Ayon dito, so ang first NEN class ay naglast lang ng mga 2.5 hours. Matapos niyan ay naiisip naman ni Furik na, hindi na raw bumalik pa ang assassin. 1 kill per day lang raw kailangan nun. Nasa isipan naman ngayon ni Kurapika na 5 guards daw ang pinatay noon sa first day pa lang. Baka sa araw na ito ay ang kondisyon ng ability ng assassin o ang maaring kondisyon ng ability nito ay baka hindi raw na-meet. Maya-maya pa ay nilapitan naman ni Sakata si Kurapika at sinabihan nito na gusto niya raw maging presente sa discussion na gagawin nila ng guard ni Hulkenberg na si Yuri. Nasagot naman ni Kurapika ng paumanhin pero nang nagsasalita pa sana si Kurapika ay sabi naman dito ni Sakata na kung may kailangan mang malaman din dapat daw nila itong malaman at may light din daw sila na malaman ito. Sabay pabulong niya, sabi rito kay Kurapika na kung hindi raw nila mapaprito ng impormasyon sa third prince na si Jiang Lei, then wala na raw silang rason para manatili rito. Nasa tingay niya raw dawa-dua lang sila ni Bill ang handle sa lahat ng nangyayari ngayon. Na napaka-unexpected nga raw na may pinatay kanina habang ang lahat ay nandirito rin sa loob ng residential. Nang masabihan ni Sakata ay dito na na-realize ni Kurapika na ito pala ang ikalawang problema na sinabi sana sa kanya nung ni Bill. Pero hindi niya narinig dahil nahimatay siya noon mga kaibigan. Kaya dito na sumagot si Kurapika na iginagarantiya niya raw talaga na makukuha ni na Sakata ang impormasyon. Pero this time ay dapat muna itong maghintay. Sagot naman ni Sakata na hindi, alam mo naman, na maalam ako sa seguridad kaya kailangan mong ibahan ni Kurapika ang lahat ng impormasyon patungkol sa nilalabas dito sa residential nila. Kaya matapos niyan ay bigla namang luhapit si Yuri at sinabihan ni Kurapika na kung nag-aalanlangan kayo tungkol sa amin, then sasabihin na raw nila ang impormasyon tungkol sa kanila. Sabi pa niya na ang kanilang prinsipe daw na si Hulkenberg ay gusto na raw tapusin ang mga bagay na to kung maaari. Dagdag pa niya na kailangan nilang malaman ang impormasyon tungkol sa Nenbis para masettle na raw ito sa mapayapang paraan. Nagkasundo naman dito sina Sakata at Kurapika sa sinabi ni Yuri.
Kaya dito na ipinakita ni Yuri mga kaibigan ang misteryosong balahibo ng ibon na nasa kanyang kamay ngayon. Napaliwanag ba niya na ang lahat daw ng guards pati na ang Prinsipe Halkenberg ay may ganito ring marka sa kanilang left hand? Para raw itong tattoo na hindi nabubuan na. At ayon sabi pa niya, ay nawalan daw sila ng malay noon matapos daw matagbuan sila o ang mga guards nito na wala ring malay. At nung nagising na raw ito ay doon na raw nakita ang marka na to sa kanyang kamay. At ang nakakapagtaka pa raw dito mga kaibigan ay wala silang memory noon sa pagkahimatay. Kahit na nakita sila ni Halkenberg na walang malay at hindi rin daw nila namalayan noon na parang napaka-unusual para kay Prinsipe Halkenberg na natutulog sa oras na yon bago ito nagising nung sa panahon na inaayos pa nila ang mga kagamitan na nasa loob ng residential room ni Halkenberg. Kaya ipinaliwanag naman dito ni Kurapika sa sinabi ni Yuri na ang pagre-review ng memory ng isang tao ay common na klase ng atake mula sa manipulator. Na dahil sa memory daw ng inatake ay binura, ang mga biktima ay hindi raw talaga taano magpapanik sa biglaang pag-appear ng marka na to sa kanilang kamay kasi wala silang memory sa paglagay ng marka na to. Dagdag pa ni Kurapika na ang pagre-review ng memory o ang memory revision na ginamit sa kanila ay isang klase ng manipulation na tinatawag na soliciting manipulation. Tanong naman ni Yuri, soliciting? Sagot naman ni Kurapika na ang soliciting manipulation ay isang manipulation na kung saan ay binibigyan ng freedom of choice ang target. Ito ay kagaya ni Halkenberg mga kaibigan na hindi naman nagmumukhang may kumokontrol sa kanila. However, ang kilos daw ng mga targets like ni Halkenberg ay naaayon daw sa gustuhan ng manipulator o ng nagmamanage sa kanila. So kaya daw ang soliciting manipulation at ang ganitong klase daw ng pagmamanipulation ay gumagamit daw ng mas maliit na energy or aura para mamanipulang isang tao kumpara sa ibang klase ng pagmamanipula. Dagdag pang paliwanag ni Kurapika na from soliciting manipulation ay may iba pa raw na klase ng manipulator o manipulation. Ang isa raw dyan ay coercive, isang uri daw ng manipulation na kung saan ay nakokontrol talaga completely ang katawan at isipan ng target nito, gaya na lang ng ability ni Illumi mga kaibigan. Ang isa pa raw na klase ay pseudo-coercive, isang manipulation na kung saan ay mawawalan naman daw ng kontrol sa sarili nitong katawan o kaya naman ay mapipilitan na mapunta sa isang sitwasyon na mawawalan na ito ng choice. At gayan daw ang kapangyarihan ng Nenbis ng Prinsipe Mumuzia na walaan na ng kontrol si Syred mga kaibigan. Pero dito kay Yuri sigurado raw si Kurapika na soliciting type of manipulation ang ginawa sa kanila. Dagdag pang sabi ni Kurapika na ang marka raw na ito ay may kaparehas na epekto sa marka na ginagamit in real life. Sabay dito na niya tinanong si Yuri. Sabing, Yuri, ang isang pen ay kayang mag-record, magturo, maggawa ng sign, magtengpen. Kaya pagdating naman sa marka na to, paano mo naman i-interpret ang posibleng kahulugan ng marka na to base sa personalidad ng kanilang Prinsipe Halkenberg? Bago pa man sumagot dito si Yuri ay nag-isip muna itong mga kaibigan. At maya-maya pa ay sumagot na siya na sabing, ang pinakamalapit daw na kahulugan ng marka na to ay ang pagpapakita ng determinasyon at pagkakaisa. Sapagkat ang Prinsipe Halkenberg ay sinasarili talaga ang resolve nito. Pero pagdating naman sa group decisions ay ang natural na karisma ng Prinsipe nag-i-influence talaga sa resulta ng ginagawa nila. Kaya ang marka na ito ay maaari nating sabihing preba sa mga taong ay kaparehong mithiin sa kanila. Matapos masabi yan ni Yuri ay nag-agree naman dito si Kurapika sa kanyang interpretasyon sa mark na nakalagay sa kanilang kamay. Nasabi pa rito ni Kurapika na sang-agoy ako dito kasi nagme-make sense din ito sa kung bakit nakapwesto ang marka na yan sa pinaka-visible at obvious na parte ng kanilang katawan. Subalit ang mithiin ng Prinsipe rito ay problema daw rito. Nasagot naman ni Yuri na oo, tama raw si Kurapika kasi ang mithiin ng Halkenberg ay kabaliktaran naman daw sa mithiin ng isang participant sa succession contest. Kaya tanong naman ni Sakata na paanong kabaliktaran? Palimanag naman ni Yuri na ang ika-knight na Prinsipe ay may kagustuhan na i-abolish o banagin talaga ang monarkiya ng Kakin. At ang succession contest na ito ay isa raw talagang golden opportunity para makuha ang trono at matupad ng mithiin na yan. Subalit ang patay-matayan sa mga kapatid na ito ay hindi raw ang bagay na gusto ni Halkenberg. Kaya nga sinabi nga raw noon ng Prinsipe Halkenberg ang hari na gusto niya raw mag-withdraw sa succession contest in hopes na magtatapos ang succession contest kung mag-withdraw siya. Kaya nga, dagdag pa rito ni Yuri na ang pag-unawa kasi ni Halkenberg sa hustisya ay in conflict daw talaga sa ambisyon niya. Kasi obviously mga kaibigan na sa kaso ng Kakin na hindi talaga pwedeng makuha ang trono ng walang pinatayang tao. Walang patay-matay ang magaganap kaya nga ito ay sabi pa rito ni Yuri na tilted kasi ang Prinsipe Halkenberg sa kanyang mga moral kahit pasabihin nating mahirap at malayo ang daan na tatahakin nito para lang makamit ang mithiin na ito. Subalit siguro ay hindi yan ang gusto ng Nenbis ni Halkenberg. Matapos na masabi yan ni Yuri ay tumahimik na lang dito si Kurapika. Sabay gumawa naman ng number 4 si Kurapika gamit ang aura niya at tinanong si Yuri kung nakikita ba ito ng number na yan. Sagot naman ni Yuri na isang aura pero hindi niya raw nakikita ang numero. Kaya sabi rito ni Kurapika na half-awakened daw si Yuri na nakakagamit daw ito ng Nen sa limitadong paraan lamang pero hindi naman daw nito nakokontrol ang Nen. Kaya naniniwala raw siya ng activation ng awakening ni na Yuri bilang isang Nen user ay maaaring konektado sa mga actions na gagawin ng kanilang Prinsipe. Pero kung ang Prinsipe daw nila ay may marka din ng ganito, gaya ng sinasabi ni Yuri, then masasabi ni Kurapika, mga kaibigan, na isang delikadong senyales daw yan.
Tanong naman ni Yuri, ano ba raw ang ibig sabihin ni Kurapika dito? In which paliwanag rito ni Kurapika na kung wala daw pinagkaiba ang kanilang marka sa marka na nasa kamay na kanilang prinsipe, then maaaring nag-i-imply ang isang ability na mas malaking ruwak. The more na may mga mahihirap daw itong kondisyon, and the more na mas nagiging malubha din naman daw ang masamang epekto o kapalit nito sa kanila kung sakali mang hindi matupad ang isang kondisyon para sa ability na yan. At kung pagbabasihan doon niya ang ugali ng prinsipe base sa kanyang narinig at reputasyon nito, then masasabi daw ni Kurapika na hindi raw siya masusurpresa pa na ang kapalit ng ability ng Nen Beast kung sakali mang hindi matupad ang kondisyon ay magre-resulta hindi lang sa prinsipe kundi basically sa lahat ng mga guards na may marka nito mga kaibigan. So yan ang nagpapadeliver na at malaman kung ano raw tamaga ang tungkol sa ability na ito para maiwasan daw nila ang pait na kapalaran ng prinsipe. Nasabihan naman ni Yuri na masusunod. Sinabihan din ni Kurapika si Yuri na sabihan lang daw siya nito kung may madidiskubre pa raw ito tungkol sa ability na yan upang maagawa siya ng specific plans. Nasagot naman ni Yuri na magandang offer daw yan. Pero habang nagsasalita pa rito si Yuri, nagpaliwanag naman dito si Kurapika na sabing siguro naman ngayon alam mo na ang kagustuhan ng kanilang prinsipe ay hindi talaga isang duguan na laban o ayaw talaga ng Reyna Oweto ng patayan. Kaya ay hindi raw talaga nila aabusuhin ang impormasyon na nakuha nila rito kay Yuri. Nasagot naman ni Yuri na naniniwala daw siya o may tiwala daw siya rito kay Kurapika pero patungkol sa sinabi nito na ayon sa sinabi kanina ni Kurapika hindi raw nila aabusuin ang impormasyon na ibinigay ni Yuri. Ayaw naman kay Yuri, hindi naman daw nagpapasigla si Prince Zhangli naghahanap at nagpa-practice lang daw itong ilagay sa sitwasyon na kailangan lang nitong mamili between paniniwala at hustisya. Na masabihan ni Sakata ayaw naman dito sa isipan ni Yuri na madali lang daw sabihin ng mga words na yan pero sa isipan niya marami pa rin siyang doubts dito kay Sakata mga kaibigan. Kaya ay nagsabita naman dito si Kurapika na ang mga nasa taas ay gumagawa na raw ng mga aksyon. Kaya masasabi niya na ang mga nasa lower rank na prinsipe ay mai-imagine ang puwersa ng mga salitang nagpaparehab, kailangan daw nilang gumawa ng deal sa ibang lower ranking prince at isa itong publiko. Habang sa isipan naman dito ni Yuri ay sabi pa niya na nakakainis daw talaga ang presensya nitong si Sakata dito pero mas importante naman daw ang impormasyon na makukuha nila kay Kurapika na ang pagproprotekta raw sa Prinsipe Wubil ay maglinid din naman sa pagproprotekta ni Kurapika sa Prinsipe Halkenberg. In which dito naman kay Sakata nag-agree din siya sa idea na yan ni Kurapika pero ang kanilang dapat daw munang i-focus dito ay ang kanilang mga kasulukuyang problema. Which is, ang pagiging idolo importante raw dito para sa kanya. Nandito naman kay Kurapika, wika pa niya na magre-request daw siya ng appeal sa ibang prinsipe gamit ang tulong ng Hunter Association members. Sa isipan naman dito ni Kurapika, sabi pa niya na ang mga nasa taas ay gumagawa na raw ng mga aksyon. Kaya masasabi niya na mga nasa lower rank na prinsipe ay mai-imagine ang puwersa ng mga salitang nagpaparehab. Kailangan daw nilang gumawa ng deal sa ibang lower-ranking prince tapos ng eksena niyan, dito naman sa room 1013 makikita na tila walang tao rito. Dito rin sa bedroom ng mga guards wala ring natutulog. Maya-maya makikita na nakabalik na rin dito si Hanzo pero nagtataka naman siya ngayon sapagkat nawala rito ang kanyang katawan at wala rin dito si Biscuit. Ano ba ang nangyayari? Pinuntaan naman ni Hanzo ang ibang parte pa ng residential area nila pero wala talagang tao. Kaya naabala habang abala dito mga kaibigan at confused pa rin itong si Hanzo sa paghahanap ng kanyang katawan o ng ibang tao na nandito sana, bigla naman siyang may nakasalubong na itong Nen Beast ni Mariame na completely nag-iiba na talaga ang appearance, mga kaibigan na nakasalukuyang nakatingin sa kanya. Sa isipan naman nga ni Hanzo sabi pa niya na lumiit daw ng konti ang Nen ng prinsipe pero mas naging sinister naman daw ang appearance nito. Pero dahil nandirito ang Nen Beast na ito, ay masasabi niya na nasa malapit lang daw pala ang prinsipe ngayon. Manya-maya ay gumawa na rito ng hakbang si Hanzo, bigla namang nagalit ang Nen Beast at nagsimulang bumukas sa mga parang carnivorous plants mga kaibigan na nakakonektado sa katawan nito. Makikita na nagiging mas alerto at protective kaya napasabi rito si Hanzo na hindi raw pwedeng lumapit. Ano ba raw ang nangyayari? Inaatake ba raw ng Nen Beast na ito ang isang tao? Napakaaway man o kakampi o baka walang pinalalampas na tao ang Nen Beast na ito at aatakihin talaga nito ang kahit na sino? Matapos ng eksena niya dito naman sa bandang room 102, makikita itong personal guard ni Benjamin na ipinadala sa Prinsipe Camilla na ngayon ay biglang na alerto. In which dito na ito nagsalita ng wika, Prinsipe Camilla, kung may kailangan ka ay pwede naman daw. Nagsasalita pa ito, diretsahang nagsalita rito si Camilla na sabing, papatayin ko ang first prince na either tutulungan mo ko o mamatay ka.
Mga salitang nagpagulat naman dito kay Mas, in which ay sinabihan pa ni Camila si Mas na mamili ka. Kailangan mong mamili. Bah, napakabait ko. In which ay sagot naman ni Mas na naghahanda na yun na sabing, Prinsipe Camila, hindi na ito nakakatulong. So grabe, determinado naman yun si Camila mga kaibigan sa kanyang gagawin at na-confront niya nga talaga direto itong personal guard ni Benjamin. At maraming info ang nalaman natin sa chapter na ito, kaya nakaka-excite talaga na malaman ang mga susunod na mangyayari kasi masasaksihan natin ang kauna-unahang confrontation talaga ng dalawang prinsipe at marami pang ibang napakatinding labanan at revelasyon ang ating masasaksihan o matutunghayan sa susunod na chapter. Kaya dito muna tayo magtatapos ng video sa last panel na ito. Kung nagustuhan nyo yung video, I can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat. This is Mr. IE Anime and see you guys again on my next video.